Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nagalaksyador nang ipinalam ni Gaton na siya ang maging driver ng bago nitong sasakyan para sa pagbubukas ng kanyang negosyo. Sa paglipas ng mga araw, papalapit na rin ang pasukan sa paaralan. Masaya si Riani dahil sa inaasahan niyang hindi nawawala ang suporta ng kanyang ama sa kanyang pag-aaral. Masaya rin si Masa nang malaman niyang sa parehong paaralan mag-aaral sina Aris at Carmina. Mga kaibigan niya rin. Samantala, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Negra Diabla na magtagumpay sa kanyang hangarin at mapangibabawan ang mundo ng tao. Hindi magpapahuli si Negra Diabla sa paghahanap ng paraan para may sakatuparan ang kanyang inaasam. At ngayon, pakinggan ang pagpapatuloy ng nobelang pinamagatang Immortal. May nakilala akong black belter. Mahusay sa karate. Profesor sa isang universidad. Mag-enroll ka sa kanyang gym para mag-aral ka ng martial arts. Pero, sir, paano kung hindi ko kayanin? Ano ka ba naman, Ador? Oh, Sandali lang. May nabangga ka. sir, nadisgrasa yung matandang tumatawid. Nabundol ko siya. Sige, tignan mo agad. Opo, sir. Pagbabayaran niyo ito. Titingnan ko kung ano ang gagawin ng mga
taong ito. Sir, lumapit na kayo. Patay na ata itong matanda. Itong tao na ito ang makakita ko nakaharap sa akin. Sir, patay na siya. Anong kamo, Ador? Ha? Nakilala ko itong matanda na ito ah. Salbahe ka, Ador. Anong gagawin natin ngayon? Sana hindi pa siya tuluyang mamatay. Sir, nakabatay ako ng tao. Tignan mo muna ng maigi. Siguraduhin mo kung buhay pa. Paano, sir? Pulsuhan mo. Ha? Ay, ha? Sir, may pulso pa siya. Buhay pa. Sige, buhatin mo at isakay sa kotse. Dalhin agad sa ospital. Opo, sir. Bilisan mo, Ador. Yes, sir. Halika na, matanda. May nakausap ako. Kinausap ko ang doktor na naka-duty. At siya ang may alam. Sir, maliligtas kaya siya. May ligtas man o hindi, nakausap ko na ang doktor na tatakip sa sitwasyon. Tatawag na lang ako. Sige, pumunta ka na. Mahuli na ako sa meeting ko. Ha? Iiwan ba talaga namin ang matandang iyon? Gusto ni Sir na takasan ng... Ano, Ador? Huwag ka nang magtagal. Umalis ka na. Ha? Ay, hindi ko kayo iiwan, sir. Ako ang driver ninyo. Oh, sir! Sir, ay, kinakabahan ako sa matandang dinala natin sa ospital. Paano kung Huwag kang mamatay? malas, Ador. Oh. Kalimutan mo na yon. Sapat na ang binayad kong halaga sa doktor bilang kapalit kung sakali mang mamatay. Diyos ko. Iyan lang sinabi niyo, sir. Ano na lang ang gagawin ko? Paano kung ako ang pagbintangan? Dahan-dahan ka sa pagmamaneho mo, Ador. Ha? Umaagaw ka ng linya. Sir, pasensya na. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Ay, Gusto mo bang bawiin ko ang magandang trabahong binigay ko sa'yo, ha? ay, hindi sir. Pakiusap, pangako, promise. Iingatan ko. Mahal ko itong trabaho. Yun ang sasakyang nakadisgrasya sa akin na libot. Nakikita mo ba? Patayin mo sila at sasama ka sa akin. Nakakadena ako sa mundong ito ng mga tao. Hindi basta-basta mawawala ang mga yun. Hindi ko palalampasin ang nakasakit sa akin. Halika na, Alibot. Sumunod ka sa akin. Hindi ako mawawala. Hindi pa bumabalik ang nakaputi. Aalis na ako rito. Mabuti na lang at nakatalikod ang bantay. Alis na ako. Baka... Bumaon na, pasyente! Tumakas! Ay. Hindi nila ako mahuhuli. Susundan ko ang mga taong nakadisgrasya sa akin.
Iyon ang sasakyang nakadisgrasya sa akin, Alibot. Nakikita mo ba? Patayin mo sila at sasama ka sa akin. Nakakadina ako sa mundong ito ng mga tao. Hindi basta-basta mawawala ang mga yon. Hindi ko palalampasin ang nakasakit sa akin. Halika na, Alibot. Sumunod ka sa akin. Hindi ako mawawala dahil may maliliit na buhay na tulad mong alagad na gagabay at susunod sa aking inuutos. Halika na. Sumama na si Alibot. Haharapin ko ngayon ang taong nakadisgrasya sa akin. Dahlia, Sir, maipapagawa ba kayo? wala naman. Pero may ipinapaabot sa iyo si Sir Artemio. Eto, Ha? Sobre? tingnan mo ang laman. Ito, tanggapin mo. Ha? Ano kaya ito, sir? Pera? Ito na ba ang sweldo ko, sir? Pero, ang dami naman. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang bili niya na ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo? Ha? Pang-enroll mo ang mga perang yan. Inabot niya sa akin para sa'yo. Akala ko nagbibiro lang si sir noon. Seryoso pala siya. Oo naman. Kaya ihanda mo na ang requirements mo at mag-enroll ka na. Mag-enroll ka na, Dahlia. Nakakailang din ang paghihintay. Sabi ni Sir Gadon, saglit lang ang usapan nila sa taong pinuntahan niya na bahay. Pero wala pa rin siya. Ay, dito na lang ako sa loob ng kotse. Papikit-pikit na lang. Anong ginagawa mo dyan? Multo! Oo, patay na ako. Sinundan kita para isama ka. Para maging isa ka ring multo. Ano? Ay, hindi kita papansinin. Tulungan mo. Natakot ka ba sa matanda? Tulungan mo ako. Ano ba ang kaya kong laban sa'yo? Subukan lang kitang hawakan at mararamdaman mo ang aking mga kuko. Ano? Huwag! Ang haba ng mga kuko mo. Oo. At paano kung isaksak ko ang mga ito sa gitna ng noo mo? Huwag! Huwag kang lalapit sa akin. Diyan ka lang. Pero... Magugulat kaya ang lahat kapag nalaman nilang nasusundan ko kayo. Pero, patay ka na. Hindi ba? Patay ka na. Patay na ako. Pero hindi ako nawawala.
Multo na pala ako sa paningin mo, tao. Pero wag kang mag-alala. Ikaw ang magiging alila ko. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Lumayo ka sa akin! Preno! Diyan ka lang! Halika na dito. Dito sa may hardin. Salamat. Wala ka bang ginagawa? Wala naman. At kahit meron man, titigil ako kung may bisitang darating. Hindi naman ako bisita. Upo ka. Mas masarap din minsan kapag may kasama akong makakausap. At mabuti at dumating ka. Uy, may pinuntahan ka ba? Nakasapatos ka kasi. Kagagaling ko lang. Oy, may ibabalita ako sa'yo. Ano yun? Nakapag-enroll na ako. Magpapatuloy na ako ng pag-aaral. Talaga? Oo, Riani. Seryoso si Sir sa sinabi niya. Mas gumaan na ang pakiramdam ko. Makakapag-enroll na din ako, Dahlia. Ano ba ang nangyari kay Ador Iho? Bakit hindi siya nagsasalita? Hindi ko rin alam, Mama. Bigla na lang siyang natahimik. Mabuti sana at hindi siya nawalan ng pandinig. Pero kaming dalawa, nadisgrasya kasi. Ano? Ano bang nangyari sa inyo? Hindi ko pa rin alam kung ano ang tunay na nangyari doon sa matanda. Matanda? Oo, Mama. May nasagi kaming matanda at dinala namin sa ospital. Hindi ko alam kung ligtas siya o hindi. Diyos na mahabagin, nakapatay kayo? Siguro, hindi naman siya namatay. Iniwan nyo na lang siya? Napilitan kami, Mama. Dahil mahuhuli na ako sa aking meeting. Nag-iwan na lang ako ng pera para sa doktor na titingin sa kanya. Baka matulungan kami. Wala naman sigurong pamilyang matanda dahil palaboy-laboy lang sa kalsada. Nalulungkot ako para sa iyo, Iho. Mama. Nako, asan ang konsensya mo? Pinabayaan mo na lang yung matanda na nadisgrasya ninyo? Mama. Saang hospital ninyo dinala? Isama natin si Masa. Ano? Oo, Iho. Pupunta tayo para alamin kung nakaligtas o namatay ang taong nadisgrasya ninyo. Ador! Ador! Oh, andyan ka lang pala. Oh, bakit hindi ka man lang sumasagot? Oh, parang iniiwasan mo ako. Nagsasalita siya, pero walang lumalabas na boses. Ador, ihatid mo si Mama at si Masa sa ospital kung saan natin dinala ang matanda. Pupunta sila doon para alamin ang nangyari. Totoo bang hindi ka makapagsalita, Ador? Oh, Diyos ko. Gumagalaw ang bibig niya, pero walang lumalabas na tinig. Ay, ano ang nangyari sa iyo, Ador? Baka yun lang ang problema sa pagiging tahimik mo. Hindi ka naman bingi. Ador! Sige na. Ihatid mo na si Mama sa ospital kung saan natin dinala ang matanda. Hindi ko matanggap. Bakit kailangang hindi na ako makapagsalita? Natahimik ako.
Paano pa ako mabubuhay kung hindi na ako makapagsalita? Ano ang nangyari sa akin? Bakit ako natahimik? Yung matanda ang dahilan. Siya lang ang makapagsasauli ng boses ko. Kung saan may buhaya sa ilog, doon ako pupunta. Babalik ako sa ilalim ng tulay kung saan ako dinala. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin lumalabas ang boses ko. Pero kailangan kong pilitin. Hindi pwede nga bang buhay na lang akong pipi. Tiyak na pagtatawaran ako ng mga kasama kong ganito na lang ako. Kasalanan ng matandang yon na pangit. Wisit yon. Impakta pala yon. Alagad ng demonyo ang babaeng yon. Imposibleng hindi pa siya patay nung nadisgrasya. Pero bakit nga ba hindi siya namatay? Para sana wala na akong problema. Wala pa rin. Hindi pa rin lumalabas ang boses ko. Tulungan mo ako! Tulong! Si Masa ang nagpapatulong. Kailangan kong tingnan siya. May dumitikit sa likod ko, sa damit ko. Anong nangyayari sa'yo, Masa? Ano? Salamat. Makapagsalita na ako. Bumalik na ang boses ko. Yes. Yan na. Yan na. Huminto na. Umalis na. Ador, nakapagsalita ka na? Oo. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!